ang pinagmamalaki din ng ating mga mambabatas. Even ang Pangulong Marcos Jr., meron ng provision na inilagay para nga hindi makaepal itong mga politiko dito sa mga ayuda at tulong na ibibigay po natin sa ating mga kapatid. Wala na daw political involvement sa pamamahagi ng cash aid, pero base po sa mga nakaraan, gaano nga po ba ito kahirap ipatupad? Prof. Yun Shelo, nga. naniniwala po ba kayo na ngayon there's provision? Yun ang paulit-ulit nilang sinasabit ni Yayabang. Naglagay kami ng provision dyan. Hindi na sila pwede maki-epal dyan. Totoo bang hindi na magkakaroon ng political patronage dito sa mga ayuda Oo. programs natin for Ang 2026? ang gusto ko lang sabihin ay asa pa tayo diyan. Kasi nga dati naman wala namang batas na nagsasabing kasali sila, 'di ba? Pero wala rin namang balls ang administrasyon para pigilan ang pag-eepal ng mga politiko. That's one. But the second point nga is hindi lang 'to issue ng pag-eepal, ito ay sinasadya ng administrasyon na ang pagbibigay ng paggamit ng mga ayuda na 'to, ng mga pondo na infrastructure, pagbibigay ng mga ayuda ay hindi na ayon sa pangangailangan ng mga tao kung hindi political favor sa mga politiko na malapit sa gobyerno. Kasi 'di ba lumabas nga sa study ng PCIG yun, sino may mga pinakamalaking infrastructure allocation, hindi ba kasama diyan yung anak ng pangulo, hindi ba kasama diyan yung share ng APRO. Sila yung mga nakakakuha ng malalaking alokasyon sa distrito nila. Ganyan din ang nangyayari sa distribution ng ayuda. At saka nakakatawa dito sa provision na to, pinagbabawal yung participation sa distribution, 'di ba? Kung talagang makakapal at mauutak ang ating mga politiko, nakalagay lang naman sa distribution Pero pwede pa rin silang mag-require. Yung halimbawa, yung ayuda letter. O pag binigyan ka ng ayuda letter, that's still a requirement or a guarantee letter. That's still a requirement bago mo matap yung guarantee fund, yung fund para sa pangkalusugan, but hindi siya sa distribution aspect. Nandun siya sa first stages bago mo ma-access yung pondo. Kailangan meron ka munang endorsement. Yung mga distribution ng ayuda, di ba, ang nangyayari dyan ay endorsement na ganito kalalaki ang mapupunta kay Congressman X, kay Congressman Y. Dati, walang batas na nagre-require sa participation nila. Walang nagawa. Hindi pinigilan ng executive. Tingnan natin kung gagawin nila. Pero ang ano yung konkretong ebidensya na hindi na 'to mangyayari? Unang-una, tingin ko dapat maglabas ng konkretong policy ang administrasyon. Paano nga bang ina-access yung mga ayuda na yan? Sino ang mga taong dapat nakaka-access sa ayuda na yan? Dapat yung mga requirements na 'to, yung proseso ay naka-public, kung pwede ngang ang application dyan ay online para ma-access yung mga tulong na to. At gawin din nating public yung listahan ng mga natulungan. Kasi minsan, may mga bali-balita, 'di ba, na kamag-anak ni Kapitan, asawa ni Kapitan, mga asawa ng pulis yung nakakatanggap ng mga ayuda. O para malaman natin kung yung mga karapat-dapat na kababayan natin ang nakatanggap ng tulong, ay sa publiko na rin natin yung listahan na yan at isama na natin yan sa i-audit ng mga kababayan natin, kasama yung infrastructure, kasama yung ayuda, para hindi na po nagagamit sa pamumulitika yung mga pondo ng bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.